Tahimik at payapa ang buhay sa Vantown. Tapos na ang malalaking proyekto. Maayos na ang mga kalsada, napaayos ang mga bahay, at mas maaliwalas na ang paligid. Dahil dito, iniisip ni Esparta na tamang oras na para bumalik si Van sa pag-aaral. Para sa kanya, matagal nang napabayaan ni Van ang kanyang mga aklat. Hindi sang-ayon si Van. Pakiramdam niya'y karapat-dapat siyang magpahinga matapos ang matinding pagod sa pagpapaunlad ng bayan. Gusto muna niyang mag-relax at magsaya. Para sa kanya, hindi makatarungan ang mag-aral agad. Biglang dumating si Ortho at ang kanyang grupo. Halatang balisa sila. Agad silang humingi ng tawad kay Van at ipinaliwanag na hindi sinasadya nilang matuklasan ang pasukan ng isang dungeon malapit sa nayon. Ito ang balitang ayaw marinig ng lahat. Naging seryoso si Esparta. Kung totoo ngang may natagpo ang dungeon, kailangan itong iulat agad sa kabisera ng kaharian. Mahalaga ito at hindi maaaring ipagsawalang bahala. Iminungkahi niyang magpadala kaagad ng sugo. Napaisip si Van. Kapag kumalat ang balita, dagsa ang mga adventurer mula sa buong imperyo. Mawawala ang katahimikan ng bayan. Mas malala, maaaring mabalitaan ng kanyang ama ang lahat ng pag-unlad na ginawa niya. Kapag nangyari iyon, baka ilipat na naman siya sa ibang nayon. Nakonsensya sina Ortho, iniisip na nakapagdulot sila ng problema. Ngunit sinabi ni Van na huwag silang mag-alala. Natuklasan na ang dungeon, kaya hindi na ito may tatago. Alam ni Van na si Kuzola, ang scout ng grupo ni Ortho, ang unang nakakita nito. Kaya inutusan niya si Kuzola na magtungo sa kabisera at iulat ang balita. Sumang-ayon sina Ortho na si Kuzola ang pinakaangkop sa gawain, ngunit nais pa rin nilang sumama dahil kakampi nila siya. Iba ang plano ni Van. Inutusan niya ang iba na manatili malapit sa dungeon at mangalap pa ng impormasyon. Binanggit din niyang may gantimpalang ginto ang misyon. Pagkarinig ng ginto, agad nagbago ang isip nila. Masaya nilang pinayagang umalis si Kuzola ng mag-isa at binati ng ligtas na paglalakbay. Binigyan din ni Van si Kuzola ng natatanging gantimpala, isang maikling espada na yari sa mithril, isang napakabihira at mahalagang metal. Dahil dito, lalo pang naging mahalaga ang misyon. Buong dangal itong tinanggap ni Kuzola. Naisip tuloy ng iba na sana sila na lang ang napili, ngunit tumanggi siyang magpalit. Naghiwa-hiwalay sila para sa kani-kanyang tungkulin. Binati ni Van ang lahat ng swerte. Habang tinatahak ni Kuzola ang malawak na kapatagan patungong kabisera, hindi niya mapigil ang handgun ang bago niyang espada. Bigla niyang namataan ang isang karwaheng nakataob. Sa paligid nito ay nakatayo ang malalaking orc, halos 8 talampakan ang taas. Karaniwan, mahirap harapin mag-isa ang ganitong kalaban, ngunit dahil sa mithril na espada, naging panatag siya. Sumugod siya sa labanan. Madaling hiniwan ng espada ang mga orc. Sa maikling oras, napabagsak niya ang lahat ng walang gaanong hirap. Pagkatapos ng labanan, isang dalagang nagtatago ang lumabas. Nagpakilala siya bilang Flamria. Humanga siya sa husay ni Kuzola at inakalang isa itong kilalang adventurer. Mahina hong ipinaliwanag ni Kuzola na isa lamang siyang pangkaraniwang adventurer na napadaan. Nagpasalamat si Flamria sa pagliligtas. Sinabi niyang maglalakad siya pabalik sa kabisera at nagpaalam na. Pinahinto siya ni Kuzola at sinabing patungo rin siya sa kabisera. Inalok niya itong sumakay sa kanyang kabayo upang sabay silang maglakbay. Ayaw na sanang makaabala pa ni Flamria kay Kuzola. Pakiramdam niya'y sapat na ang pagliligtas nito sa kanyang buhay. Ngunit iginiit ni Kuzola na wala itong abala. Bago pa siya makatanggi, marahan niya itong ainal-alayan paakay sa kabayo. Bago umalis, tinanong ni Kuzola kung saan siya tatanggo sa kabisera. Ikinwento ni Flamria na dating baron ang kanyang ama ngunit napatay sa isang digmaan. Pagkamatay nito, inagaw ang kanilang lupain. Nawalan siya ng tahanan at titulo, kaya napilitan siyang maghanap buhay. Balak niyang maging katulong sa isang marangal na pamilya sa kabisera. Tahimik na nakinig si Kuzola. Matapos marinig ang kanyang kwento, napagtanto niyang malaya na siyang pumili ng sariling landas. May iminungkahi siya. Sa halip na maglingkod bilang katulong sa kabisera, maaari siyang tumira sa Vantown. Marami raw doon ang oportunidad, lalo't mabilis ang pag-unlad ng bayan. Ligtas din at maayos ang pamamahala roon. Naantig si Flamria sa kanyang kabutihan. Matapos mag-isip, pumayag siya. Taos-puso siyang nagpasalamat at sinunod ang mungkahi nito. Samantala, sa bayan,
Naghahanda na si Van para sa susunod na yugto. Alam niyang dahil sa natuklasang dungeon, daragsa ang mga adventurer. Hindi mananatiling tahimik ang Vantown. Upang maayos ang sitwasyon, nagplano si Van na magpatayo ng himpilan malapit sa dungeon. Dito ko kontrolin ang pagpasok ng mga adventurer at pananatilihin ang kaayusan. Itatalaga niya si Esparta bilang tagapamahala ng himpilan, dahil naniniwala siyang responsable at karapat-dapat ito sa tungkulin. Nais din niyang italaga si Dee at ang kanyang grupo bilang chivalric order upang panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa lugar. Agad sinimulan ang pagtatayo ng himpilan. Maayos ang takbo ng konstruksyon at nasusunod ang iskediul. Sa bilis ng progreso, tinansya ni Van na matatapos ang himpilan sa loob ng 1 buwan. Di nagtagal, bumalik si Kuzala kasama si Flamria. Napansin ni Van ang dalaga at tinanong kung sino siya. Magalang na ipinaliwanag ni Flamria na iniligtas siya ni Kuzala mula sa mga orc sa daan. Habang pinagmamasdan sila, agad napansin ni Van ang namumuong damdamin sa pagitan nila, ngunit hindi siya nagkomento. Sa halip, malugod niyang tinanggap si Flamria sa Vantown, sapagkat bukas ang bayan sa mga bagong mamamayan. Biglang may grupong adventurer na nakitang papalapit sakay ng mga kabayo. Saglit na kinabahan si Van, inakalang may sakuna. Ngunit agad siyang pinakalma ni Kuzala, hindi ito pagsalakay, kundi mga adventurer na nais tuklasin at saliksikin ang dungeon. Napabuntong hininga si Van. Simula pa lamang ito ng mas abalang yugto para sa bayan. Mula sa malayo, nakakatakot tingnan ang mga adventurer, magaspang ang mukha, may ingay, at mabibigat ang baluti. Ngunit pagdating sa bayan, napagtanto ni Van na hindi sila ganoon kasama. Sadyang magugaspang lamang ang asal. Sa umpisa'y maingay at bastos sila, ngunit nang makialam si Dee at disiplinahin sila ng mahigpit, agad nagbago ang kanilang pag-uugali. Naging maayos sila at nagpakita ng paggalang sa mga taga-bayan. Kalaunan, namangha ang karamihan. Hindi sila makapaniwalang ang isang 8 taong gulang na tulad ni Van ay kayang mamuno at pamahalaan ang lumalaking bayan ng mahusay. Di naglaon, bumalik sina Ortho at ang kanyang grupo. Pagkakita ni Ortho kay Flamria, agad niyang tinanong si Kuzala kung sino ito. Kalmadong ipinaliwanag ni Kuzala na ito ang dalagang iniligtas niya sa paglalakbay. Tumingin si Ortho sa kanilang dalawa at agad na unawaan ang sitwasyon. Halatang may damdamin sila sa isa't isa. Dahil sa inis, dramatikong napasigaw si Ortho, naiinis na naunahan pa siya ni Kuzala sa pagkakaroon ng kasintahan. Iniwan muna iyon, hinarap ni Van si Plural at tinanong ang ulat tungkol sa lugar ng dungeon. Ipinahayag ni Plural na kakaunti lamang ang halimaw malapit sa pasukan. Paliwanag niya, karaniwang mabagsik ang paligid ng dungeon, kaya kahit magtayo ng maliliit na kampo ay limitado, at halos imposible ang malalaking konstruksyon. Ngunit taglay ni Van ang kakaibang kapangyarihan na nagpapahintulot sa malakihang pagtatayo. Halatang may plano si Plural. Alam ni Van kung ano ang kahihilingin niya. At tama nga, humingi si Plural ng tulong sa konstruksyon malapit sa dungeon. Mabilis na ipinaalala ni Van na may mahigpit siyang curfew at hindi pwedeng magtagal sa labas. Nangako si Plural na siya at ang iba ay poprotekta sa kanya sa buong oras, at hindi tatagal ang trabaho. Nag-atubili si Van. Mas gusto niyang ituon ang sarili sa pagpapabuti ng pangunahing bayan kaysa magtrabaho malapit sa dungeon. Upang mapigil si Plural, naglista siya ng ilang di makatwirang kondisyon, bilang mahigpit na requirement bago siya pumayag. Sa gulat niya, tinanggap ni Plural ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Kalmado niyang sinabi na maaari nang simulan ang trabaho kinabukasan. Napatingin si Van, nabigla at napagtanto na nabigo ang kanyang plano para iwasan ang mabigat na gawain. Kinabukasan, ayaw man, sumakay si Van sa karwaheng patungo sa dungeon. Mabato at magaspang ang daan, kaya halos magsuka si Compson sa alon-alon ng biyahe. Habang naglalakbay, sinalubong sila ng higanteng troll na nakaharang sa daan. Agad nagkaisa ang mga adventurer at natalo ito sa record na bilis. Pagkatapos ng labanan, masiglang nagdiwang at sumigaw ang grupo sa tagumpay. Naiinis si Van sa sigawan, ngunit mukhang nasisiyahan si Natil at Art, kaya bahagyang gaman ang loob niya. Habang nagpapatuloy sila, biglang napatingin si Van sa bintana ng karwahe at agad sinabi sa driver na huminto.
Sa unahan nila ay may malalim na hukay na tinatawid lamang ng dalawang mahahabang kahoy na ginawang pansamantalang tulay. Hindi nakikita ng mga adventurer ang panganib. Sanay sila sa panganib at agad-agad na sumusulong nang hindi iniisip ang kaligtasan. Ngunit naiintindihan ni Van na ang ganitong kapabayaan ay maaaring mauwi sa aksidente. Pinili niyang baguhin ito. Pinapatuhod niya ang mga matatanda at pinaisip sa kanila ang maling desisyon. Ang mga kahoy ay hindi matibay at walang tamang suporta, kahit maliit na presyon ay maaaring magdulot ng pagbagsak. Upang lutusin ito, ginamit ni Van ang kanyang kapangyarihan upang magtayo ng matibay at matatag na tulay. Sa bagong tulay, ligtas na nakatawid ang lahat. Pagdating sa paligid ng dungeon, nagsimulang magplano si Van ng susunod na hakbang. Alam niyang kailangan ng adventurer ng maayos na base. Una, nagtayo siya ng malaking tarangkahan upang pigilan ang mga halimaw na makatakas mula sa dungeon. Kasunod, nagpatayo siya ng marangyang 5-star hotel para makapagpahinga ang adventurer pagkatapos ng mahabang araw ng paghahabol sa halimaw. Kamangha-mangha ang gusali at kitang-kita ang kasiyahan ng mga adventurer. Na-enjoy nila ang kaginhawaan at nagpapasalamat sa mataas na kalidad ng pasilidad. Habang lumulubog ang araw, naalala ni Van ang kanyang curfew. Ayaw niyang muling magalit si Esparta sa kanya. Bago umalis, inilagay niya si Ortho bilang tagapamahala ng base at pinagalaw ang pag-aasikaso sa mga adventurer. Habang naghahanda silang umalis, napansin ni Art ang isang kakaibang bagay sa paligid, isang piraso ng ore na nakabaon sa lupa. Matapos suriing mabuti, nakumpirma nilang ito ay mithril. Pinuri ni Van si Art sa kanyang matalim na obserbasyon at mabilis na pag-iisip. Pagdating ng gabi, bumalik sila sa bayan. Sa pasukan, naghihintay si Esparta na may tahimik ngunit nakakaistorbong ngiti. Agad kinabahan si Van. Naiintindihan niya ang mangyayari kapag nahuli siya sa curfew. Sa takot, sumigaw siya ng tulong, ngunit iniiwasan ng iba ang makialam. Natakot silang harapin si Esparta. Tanging si Ortho lamang ang naglakas loob lumapit. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi kasalanan ni Van, ngunit mariing pinatahimik siya ni Esparta at pinaalis. Walang sabi-sabi, hinawakan ni Esparta si Van at hinayla pabalik sa bayan, iniwan ng iba sa tahimik at hindi komportableng paligid.